Alright guys, tingnan natin tong illustration na to, no? Ito yung kadalasang nangyayari sa mga magulang na mga Pilipino, no? Ano bang ibig sabihin dyan? Baka hindi nyo maintindihan yung picture, no? Nakikita nyo yung nanay tatay, hindi naman lahat ng Pilipino, no? Pero kadalasan nakikita ko rin at napapansin ko rin yan. Nakikita nyo yung nanay tatay, diba? Matanda na sila, sila pa rin yung pumapasan sa mga responsibilidad na ginagawa ng anak, no? Sila yung mga magulang na nakita mo yung mga anak na may asawa na, may anak na. Minsan nakikita ko yung mga anak na nasa tamang edad na ay magulang pa rin ang pumapasan, no? Bakit kaya nangyayari yan sa ibang mga anak? Okay, di ba? Bago natin bigyan ng kuwan yan, guys, siyempre, simulan muna natin sa una, no? Ako kasi naging anak ako. So, naging magulang din ako. Nung naging anak ako, guys, OFW tatay ko eh. At nanay lang ang nagpapalaki sa akin. So, minsan lang nagkakaroon ng disiplina ang tatay ko sa akin. Kasi nga, OFW siya, palaging wala. Kaya pag umuwi yung tatay ko, kunwari masaya ako, pero hindi. Kasi bakit? Nalilimit yung galaw ko eh. Kasi nandyan yung tatay ko eh. So, habang palaki ako, guys, hindi ko maintindihan yung totoong mukha ng buhay. Hindi ko naintindihan kasi siyempre OFW tatay ko eh. So, akala ko ganun kadali lang lahat para sa akin kasi siyempre provided ng tatay ko at nanay ko yung aking mga pangangailangan. Hanggang sa nag-aaral ako at actually yung pag-aaral ko, hindi ko gusto mag-aral. Hindi ako mahilig mag-aral eh. Kaya nga ako lang yung hindi professional sa magkakapatid. 5 kami. Seaman, police, 2 nurse at isang gwapong artistahin. Ako lang hindi professional. Pero katapos ako ng college, okay. 2 kurso ko. Anyway, ay may tugtog guys. May napapatugtog. Guys, natapos ko ng college, ang nasa isip ko hindi trabaho. Ang nasa isip ko lang ay nagawa ko yung mission ko na gusto ng mga nanay ko na matapos sa college. Hindi ko akalain na pagkatapos ko mag-aral ay magtatrabaho na ako para makatulong sa kanila. Hindi ganun na nasa isip ko. Ang nasa isip ko, kaya ako nag-aral kasi takot ako sa tatay ko eh. Sinabi ng tatay ko mag-aral ka. Kaya nga ngayon, yung tatay ko dati nung maliit pa ako, kontrabida sa isip ko yan. Pero ngayon, gusto ko lang ibigay sa inyo yung render ng salute ko pa. Okay. Dahil sa tatay ko, nag-aral ako. Hindi takot ako sa kanya eh. Ayaw ko nga mag-aral, hindi wala akong hilig mag-aral eh. So, yun. Nangyari, hindi ako nagtrabaho. Kasi gusto ko yung tambay-tambay ng mga datingan. Kasi may nakikita akong tambay dun sa mga kaedad ko na ang ganda ng buhay nila, tambay-tambay lang sila. Pero hindi ko alam na irresponsibleng galaw pala yun. Anyway guys, hanggang sa nakapag-asawa talaga ako. Bigla akong nakapag-asawa at nagkaroon ng anak. Yung time na nagkaroon ako ng anak guys, sumandal ako sa nanay ko. Sa tatay ko. Pero tatay ko nga OFW. So sumandal ako. Hindi makapalag sa akin nanay ko kasi nga panganay ako na lalaki. Pero sinasabihan ako na nanay ko, pero iba pa rin yung tatay. Pag uwi ng tatay ko, hindi ako makatingin sa tatay ko, iwas-iwas ako, alis-alis ako sa bahay. Hanggang sa nagkahulihan kaming 2. Sabi niya sa akin, no? Anong plano mo sa buhay? Sabi niya sa akin. Pinakain na kita, binihisan na kita, pinaaral na kita. Pati sa pag-aasawa, gusto mo ako pa rin ang bukan sa'yo? Sasalo? Gumanon ang mukha ng tatay ko eh. Kulang na lang, banata niya ako eh. Noong panahon na sinabi niya sa akin yun, para akong binuhusan ng malamig na tubig na natauhan na hindi ko maintindihan. Ura mismo nung panahon na yun, lumayas ako sa bahay namin. Dala ko yung bag ko
Sa harap ng nanay ko nakaupo sa sala, ginaanan ko sila. Masama loob ko. Masama loob ko kasi nga, sinabihan ako ng tatay ko noon eh. At doon nagsimula yung journey ko sa buhay ko sa Maynila. No? So, ibang kwento naman yun, yung journey ko sa buhay sa Maynila. At ngayon ko na-realize na kung hindi ako ginanon ng tatay ko, at kung hindi niya pinutol yung mindset ko na mali pala yun, ay baka hanggang ngayon nakasandal pa ako sa kanila. Ano bang unang sanhi guys? Bakit ang mga anak ay nakasandal pa sa mga magulang hanggang sa pag nag-asawa sila, hanggang sa pagtanda nila? Yung pangungunsinti ng magulang sa anak. Isa yun sa nakikita ko. Number 1 yun. Konsentidor ang mga magulang na ganun. Yung tatay ko guys, masama ang loob ko nung panahon natanggap ko yung salita niya. Pero ngayon guys, ang laki ng pasalamat ko sa tatay ko. Kasi kung hindi niya ako ginanon, anong mukha ang iharap ko sa kamera at sa mga tao sa paligid? Anong mukha? Anong pagkatao at pagkalalaki ko maiharap sa mga tao kung nag-asawa ako, nagsandal ako sa nanay at tatay ko? Wala akong may pagmamayabang, wala akong ibang salita, wala akong may pagmamalaki sa mga tao o sa mga kabataan ngayon. Kung may manunood man sa video na to. Okay? So bilang anak guys, ngayon nung ako naging tatay, na may anak ako, 4 anak ko guys, isa lang din naman ang nakikita ko dun sa pagkukulang ng tatay at nanay ko. But hindi ko sila sinisisi. Sabi nga ng tatay ko, ngayon, malalaki at matatanda na kami, ginawa ko ang lahat ng aking nakakaya para maalalayan kayo. Pero alam kong hindi ako perpektong tatay. May mga pagkangamali akong nagawa at hindi nagawa para sa inyo. Kaya ipagpatawad nyo ako kung ano man yung kulang at kakulangan ko sa hindi ko nagawa para sa inyo. So ngayon, naintindihan ko ng tatay ko. Pero yung kakulangan ng tatay ko, kinurik ko yun sa aking mga anak. So naging magulang na ako, naging tatay na ako. Sinisituit ko, sabi ko sa mga anak ko, na yun na nga, hindi kayo pwedeng umasa sa akin dahil ang bangka ko ay maliit lang. Kung sasakay kayo sa akin, lulubog tayong lahat. Pero mahal ko mga anak ko. So gayon, ano bang kakulangan ng tatay ko nung panahon na yung yung bang nagsisimula ako. Bilang probinsyano kasi guys, hindi ko talaga alam kung anong totoong buhay. Bulag ako talaga doon. Hindi ko alam ang diskartehan sa Maynila. Wala akong makuhan. Nagpakapal ako ng mukha dito sa Maynila. So yung tinatawag na pag-alalay, start up ba? Panimula sa Tagalog. Yung start up ko, yun doon ako nahirapan. Hirap na hirap talaga ako kasi talagang totally binitawan ako ng tatay ko. Kumbaga sa agila, yung maliit na agila, sinipa lang ako ng tatay ko doon sa bangin. Bahala ka kung makalipad ka o hindi. Ganon. Pero nung ako naging tatay, hindi ko na ginawa, sinituit ko na hindi ko gagawin sa mga anak ko yun dahil mga babae mga anak ko. Sinisituit ko na ang mga anak ko bago kayo humiwalay sa akin. Alam kong napuno na kayo ng arsenal. Ano ba yung arsenal? Yung armas ba? Para humarap sa totoong buhay. Kasi gera na talaga. Kung ba sa salitang kuhan, yung totoong buhay, yung totoong gera ng buhay. Kung baga, harapin mo na yung totoong buhay mo. So, gera yun. So, kung wala kang sapat na kaalaman, wala kang sapat na mga armas na iharap sa totoong buhay, mahirapan yung mga kabataan. Lalo na ang mga anak ko ay mga babae. So, ang ginawa ko talaga, inalalayan ko yung mga anak ko sa pag-aaral nila, hanggang natapos sila, hanggang sa nag-apply sila, hindi ko talaga sila binitawan. Inalalayan ko ng husto ang mga anak ko guys, kasi ayaw ko rin namang mahirap sila ng husto sa panimula nila. Nung nagsimula na sila ng tagtatrabaho, sapat na yung kaalaman nila, kakayahan nila para humarap sa totoong buhay. So sabi ko, mga anak, hindi kayo pwedeng habang buhay na
nakasandal sa magulang. Kasi kami ay tatanda kami, mawawala kami sa mundong ibabaw. At kayo ay haharap na. Kailangan maging matibay kayo at alam nyo na kung paano humarap sa buhay. At yan, lumayo sila sa amin. Lumayo sila. Ang natira sa akin ngayon ay ang bunso na lang. Sinisituate ko rin hanggang sabi ko sa bunso ko, habang may lakas ako, habang may ulirat pa ako, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo kayang umalis sa puder ko. Yun nga guys. Kaya nangyayari ito mga ganito. Kasi una-una, minsan yung guidance din ng magulang. Pangalawa, yung pangungonsinti ng magulang. Hindi dapat natin konsintihin ang mga anak natin. Kasi aasa't aasa sila sa ating mga magulang. Pero dagbigyan natin ng tamang gabay para mayroon silang lakas na humarap sa buhay. Kasi kung hindi rin natin sila gabayan, yun na nga, ayon sa gusto mo, sa'yo pa rin sasandal. Diba? Ang sagwa, may nakikita ko dito. Ang nanay nila ay senior citizen na. Sila, mga anak na lalaki, ang lalaking tao, ang lalaking mama, mas nagkakatulong ang kanilang nanay para magkaroon sila ng pagkain sa lamesa. Instead na sila na yung lalaban sa buhay, ang nanay pa rin. Kaya napapalingo-lingo ako nun. Huwag natin konsintihin ang mga anak natin. Turuan natin sila kung paano humarap sa buhay. Ngayon, kung makatulong sila sa mga magulang, di okay. Pero kung hindi naman, at least marunong silang dumistansya, lumayo sa magulang para mamuhay ng sarili nila. Yun ang nakikita ko guys, pangungonsinti ng magulang. Kaya nangyayari ito sa pamilya ng mga Pilipino. Hanggang sa pagtanda, nakasandal pa rin sa magulang ang mga anak. 4 na ang apo nila, 5 na, nasa magulang pa rin nakasandal. Hindi pa rin makakabitiw sa magulang. So, kawawa yung mga magulang. Imbis na matanda na matulungan ng mga anak, nangyayari, ang mga anak patuloy nakasandal sa kanila. Marites ng social media guys. Hanggang dito na lang. Bye-bye. See you next video guys.